Diyos po. Hindi po tayo po ay nanalangin. Dakilang Diyos, aming amanghaling makapangyayari sa lahat, kami po ay nagpupuri, lumuluwalhati at tumatakila po sa inyo, aming Ama, sa inyong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Purihin po kayo, Ama, dahil kailanman hindi po kayo nagbago. Kailanman hindi po kami pinabayaan. Sa kabila ng lahat na karamihan na nagsasabing mananampalataya ngayon, Ama, hindi po makapagbigay sa iyo ng napakahalagang oras. Sa maghapon, nagugugol namin ang aming maghapon na oras sa walang mga kwentang bagay. Samantalang alam na alam namin, Ama, nararamdaman na po namin, nakikita namin, Ama, sa aming palibot. Malapit na po matapos ang mundo ito. Lahat na po ng signs na binigay niyo po sa Bible. Ganun pa man, Ama, nagpupuyapit pa rin po kami sa mundo. Para bang ayaw namin siyang bitawan. Kaya nga po, Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga mensahe na aming maririnig. Maunawaan namin, Ama, na ang mga bagay na ito ay gamit lamang na gagamitin namin para sa pagpapalaganap ng mabuting balita patungkol sa inyong kaharian. At darating po ang wakas. Mangusap po kayo, Ama, sa bawat isa po sa amin. Mangusap po kayo, Panginoon, particularly sa mga mensahe na ninanais niyo po na maipaabot sa bawat isa. Kayo lamang po ang maitaas. Kayo lamang po ang mapapurihan. Wala na nga po iba, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ako po nagpapasalamat po sa Panginoon sa mga answered prayers. As the Lord has given us so many opportunities para po makapag-preach ng gospel of the kingdom of God sa lahat ng lugar. Salamat sa Lord dahil yung sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ako'y maghahayo, dapat merong magandang gadget na magagamit. At yun nga, binigay nga ako ng Panginoon. Napakagandang yung nga na nahihirapan pa ako. So, salamat po sa Lord talagang that is good. It is so amazing. At wala pong imposible. Ano? Saan galing? Akala ko sa akin. Kaya salamat po sa Lord. At salamat din po sa Panginoon at patuloy po tayong pinapaalalahanan gamit ng Panginoon na sa Kanya wala pong imposible. So, tutuloy po natin yung ating pong pag-aaral patungkol po sa ano yung key na kailangan po natin para ma-access natin yung mga bagay sa kaharian po ng Panginoon. Yung last Sunday, atin pong napag-aralan na bilang mga mamamayan ng kaharian ng Panginoon, bilang mga anak, sons and daughters of God, siya po yung ating Heavenly Father, tayo yung kanyang mga royal princes and prince and princesses, no? So, meron tayong access dahil nga bahagi tayo ng kanyang kaharian. Kung mapupuna po ninyo sa Bible, ang madalas na ginagamit ng Panginoon na relasyon ay father and son relationship. Ano po ba yun? Anong relasyon yun? Family, hindi po ba? Kaya nga ang Panginoon sa kanyang kaharian, hindi lang po kingdom ang binubuo niya, kundi binubuo po niya yung relasyon ng hari na ama at mga hari na kanyang mga anak na ayaw niya na mayroong mapapaliwara
At dahil tayo ay anak ng Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon, hindi mo na kinakailangan humingi ng pagkain, ng iinumin, ng damit. Kasi given na yun, anak ka eh. Diba? Halimbawa, yung isang bata sa family, nag-aaral ng mabuti, no? Meron siyang mga magulang na totoong magulang, hindi yung magulang ng mga nanggugulang. So, itong batang ito, nag-aaral ng mabuti, ang tataas ng mga grades. Sa tingin nyo kaya itong batang ito, ito'y tumagang magtatanong, Nay, Tay, may pagkain ba tayo? Papasok na kasi ako eh. Hindi na niya iisipin yun, di ba? Why? Because he was in line with what his mother and father wants for him or her. Kaya nga, pagkising niya, babangon lang siya, maliligo, alam niya, pagpunta niya ng kusina, may pagkain. Why? Because he was doing his part. Ganun din po sa kaharian ng Panginoon. Hindi po pwedeng ibibigay sa atin ng Diyos ng para lang si Juan tamad. Nakanganga, tapos ihuhulog sa iyo ng Panginoon. Kahit nga tayo, ayaw natin nun eh. Kahit sinong tao, tingnan po ninyo, we are created in the image of God. Pag ang isang tao tamad, tinutulungan ba natin? Hindi. Ako ayaw na ayaw kong tumulong sa tamad. Number 1, akong galit sa ganyan. Pag tutulungan kita, may magpakasipag ka. Dahil lahat, nakukuha sa kasipagan. Kahit nga sa pag-aaral eh. Magsasabi na mahina ang utak ko eh. Tamad ka lang mag-aral. Yun ang ibig sabihin nun. Walang pinanganak na bobo. Lahat tayo, pagka nagsimulang mag-aral, bubuka ang ating karunungan at malalaman natin yung mga bagay na dapat nating malaman. The only thing that we need to do is to be in line with God the Father. Gagawin niya yung parte niya, gagawin din natin yung parte natin. Kaya ang tanong, bakit na kailangan magmuli? Hindi po ba? Tandaan natin mga kapatid, sa pursuit ng mga bagay sa kaharian ng Panginoon, no? Kung yung bagay lang ang iyong pinupursu, nagpapakita po yan ng distrust and insult. Iniinsulto mo yung hari. Ano pong ibig sabihin ng distrust? Pini-question mo. Tinatanong mo yung hari para kang si Sikaraya. Ano sabi ni Sikaraya? Doon sa anghel. Naalala nyo nung sabi magbubuntis yung kanyang asawa? Ano sabi niya? Ha? Papaano itong mangyayari? Diba? How can this be? Matanda na ako. Yung asawa ko matanda na rin. Apaka-imposible naman. O anong ginawa tuloy ng Panginoon sa kanya? Because you are not in line with my thinking, mapipipi ka. Hindi ka makapagsasalita hanggang ipanganak yung anak mo at doon mo marirealize makapangyarihan ng Diyos. Anong kaibahan nila ni Maria? Si Maria, nung sabihan ng Panginoon na magdadalang tao ka, ano sabi niya? Let it be to me according to your word. Nakita po ninyo yung napakalaking difference. Huwag na huwag natin tatanungin ang ating Diyos, do you really care about me, Lord? Talaga bang mahal mo ko, Panginoon? Will you take care of me? Yung mga pangangailangan ko, ipagkakaloob mo ba? Iniinsulto natin. No? Nagpapakita tayo ng distrust. Iniinsulto natin siya pag tinatanong natin yung kanyang ability. Nasasabihin natin, God, can you take care of me? Panginoon, nagpo-provide ka ba talaga? Lagi naman ako umaattend sa church, Lord. Ang tanong, kumusta ang buhay mo? Umaattend ka nga ng church. Nakaupo ka dyan. Kumusta ang buhay mo? Tandaan, hindi sinusukat ang pananampalataya ng Sunday lang. Ang pananampalataya is Monday to Sunday. Kung Sunday mo lang susukatin ang pananampalataya mo, huwag kang umasa na meron kang matatanggap galing sa Panginoon. Tandaan natin, ang isa sa mga susi na ma-access natin
Yung lahat ng mga bagay sa kaharian ng Panginoon, dapat completely meron tayong confidence na ang ating Diyos nagmamay-ari ng lahat-lahat. He is the Lord. Kaya nga Lord ang tawag sa Kanya eh. Ang ibig sabihin ng Lord, may-ari. Lord natin siya dahil siya ang may-ari sa atin. Sino rito ang hindi pagmamayari ng Diyos? Pati nga hininga natin, pagmamayari niya eh. Pati nga yung pumapasok sa utak natin na salita, sabi sa Psalm na sasabihin mo pa lang, alam na ng Panginoon. Nabasa na niya. Wala tayong sasabihin na hindi alam ng Panginoon. Kaya nga hindi ka pwedeng magsinungaling. Have the confidence that God possesses everything at meron siyang ability and desire. Hindi lang po ability, may desire siya. Ano ang desire ng hari? To supply everything that you need. Kaya ang sabi niya, simple lang, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi nga parang dapat magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos kagaya ng isang bata. Naalala ko nung sa Isaiah ay, mga 3-year-old yata yun, o 4-year-old, meron yan kaming laro na pag dumating ako ng bahay, tatakbo yan. No? Alam niya, sasaluhin ko siya. Maliit pa naman siya naman. Pagka ngayon, ewan ko kung sasaluhin ko. So galing yan doon sa kwarto, tatakbo yan. Daddy! Boom! Tatalon. Kahit nga yung maglalapag ako ng gamit, tatalon siya kasi sasaluhin ko siya eh. Ganun yung tiwala niya. No? One time, tumakbo siya, tapos layo uli, tumalikod ako. Sabi ko, hindi kita sasaluhin. Takbo pa rin siya. Bakit? Kasi may tiwala siya. Na alam niya, kahit nakatalikod ako, haharap ako at sasaluhin ko siya. Huwag na lang ngayon. Kasi pagka ngayon, baka saan kami dalawa pulutin. Yun yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Sabi nga, kahit sa panahon na sa pakiramdam mo, hindi mo nararamdaman ang Diyos, nandiyan siya. Yun nga yung panahon na binubuhat ka niya, kaya halos di mo na maramdaman. Sa problema mo, ang makikita mo na lang, sabi nga nung poem na footprints in the sand. Isang set na lang ng footprints ang makikita mo. Kanino yun? Sa Diyos. Yung sa'yo wala na. Kasi kalong-kalong ka ng Panginoon. Siguro sasabihin natin, Pastor, parang napaka-irresponsable naman yan. Lahat-lahat. Ibig sabihin, Pastor, halimbawa, meron kaming utang. No? May babayaran sa sakyan. Ipagtitiwala ba namin sa Diyos yun? Nagalit si Sister Lloyd. Lahat pa talaga, Pastor, dapat ipagtiwala sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, it's one thing to work conscientiously at your job to provide for your family, and it's another thing to worry. Araw-araw, wala ka nang ginawa kundi mag-isip, ano kaya? Saan kaya? Paano kaya? Wala kang tiwala sa iyong hari na nagmamayari ng lahat. Binigay nga niya sa iyo yung buhay mo. Hindi mo siya kayang pagtiwalaan. Whatever potentials that we have, ipuprovide niya yan. Ano yung kinakailangang environment para yung potential mo mag-manifest yan. The only thing that we need to do is to trust Him totally and be confident that He will provide everything that we need. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na naniniwala ako sa Biblia, pero hindi mo sinasabuhay. Walang mangyayari sa'yo. Kasi dapat naniniwala ka at nagtitiwala. Diba? You believe, saan? Mental assent lang yun. Ano ang wala? Trust. Yung faith, para mabuo, kailangan yung dalawang yan. Paniniwala at pagtitiwala. Kayo lang lahat ngayon, meron kayong pananampalataya. Nag-e-exercise kayong lahat ngayon ng pananampalataya. Paano? Ha? O yung galing yung sa mentoring no? Upuan. Tignan nyo, umupo kayo dyan. Diba? Isinampan nyo, tinayaan nyo yung buhay nyo, hindi nyo man lang iniisip na,
Hindi kaya mabali ito? At mabalian ako ng likod? Wala, di ba? That's faith. Naniwala kayo may upuan. Tama? Pero nagtiwala kayo sa upuan nung inupo ninyo yung buong buhay nyo dyan. No matter what, sabi nga, ibinigay nyo lahat. Yun po yung faith na hinahanap sa atin ng Panginoon. Hindi yung salita lang na sabihin natin, naniniwala ako sa Diyos, kumusta yung takbo ng buhay mo? Kahit, sabi nga, kahit ngumaungaw ka ng ngumaungaw, kahit hampasin mo ang sarili mo, kahit lumakad ka ng paluhod mula dun sa gate ng Palmera, paakyat dito, hindi ka doon din ng Diyos. Kung ang lifestyle mo is palinhati. Kinakailangan yung kanyang righteousness. Ang tanong, saan natin ito-draw yung line between responsibility and trust? Alam niyo po kung ano sagot ko dyan? Depende kanino ka nagtitiwala. Sino pinagtitiwalaan mo? It depends. Saan ka nagtitiwala? Sa kapitbahay mo? Kay Bombay? No? Sino pa? Sa kaibigan mo na mayaman? Magtiwala tayo sa dapat na katiwa-tiwala. Tandaan natin, pag ikaw ay nagtitiwala sa isang tao na mayroong tinatawag na unreliable track record, anong tawag doon? Irresponsible ka. May isa pa akong tawag dyan, insanity. Doing the same thing over and over again, and then expecting a different result. Pag tinaasan mo pa, inulit-ulit mo, ang tawag na po dyan ay nincompoop. Ano ang nincompoop? From the word itself. Idiot. Alam niyo ba tatlong salita ang nincompoop sa Latin? Nin is none. Ibig sabihin wala. No? Comprehension. No? Poop is dumi. Ibig sabihin, wala nang laman yung utak niya, dumi pa ang laman ng utak. Yun po ang nincompoop sa Latin. Tatlong salita na pinagsama-sama na taong walang laman ng utak, kung hindi, meron kaming magandang term sa kapanahonan namin. Ewan ko kung ginagamit ko po ngayon. Epa. Yung mga tumawa, alam nila na, kaya ba naintindihan niyo ba yung salitang Epa? Ginagamit pa ba yan ngayon? Kala ko hindi na. Tandaan natin, mga kapatid, placing our faith in one who is completely and utterly faithful, ang tawag po dyan ay responsible and sensible. Yan po tayo, mga kapatid. Magtiwala tayo sa katiwa-tiwala. Huwag hindi doon sa, niloloko ka na nga, nagtitiwala ka pa rin. Anong tawag sa'yo? Tandaan natin, hindi tayo lalayo sa kaharian ng Diyos na hindi natin gagamitin yung tinatawag na trust factor. Kailangan po ng pagtitiwala. Dapat po dumating ang panahon sa ating buhay, no? Na ma-realize po natin na wala tayong hawak maliban sa Panginoon. Ang ating Diyos kailanman hindi siya nag-fail. God never fails. Tayo lang ang nag-fail. Nagkamali ka, may plan B ang Lord? Wala. Walang plan B ang Panginoon. Ang meron ng Diyos, plan A. Sabi nga, paano si Judas? Bakit hindi nag-plan B ang Lord? Plan A lang siya, wala siyang plan B. Kaya magtiwala tayo sa ating Diyos. Do not worry. Kung ang Diyos ang nag-cover sa iyo, there is no need for plan B. Kasi napakabuti niya eh. Alam mo, ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Nagkaroon ako ng kakaibang experience. Okay, nagpipray ng madaling araw kahapon. In my prayer, kasi ako ngayon po ang prayer ko, nakausap ako ng Diyos eh. Bigla lang, parang inimpress niya sa aking puso
Sabi niya, ang mga kabataan ngayon, sinasabi ng Diyos nila ako. Pero ang tanong niya sa akin, paano nilang i-spend yung time nila sa paghapon? Pagkatapos tatawagin nila ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, kaya mo naman Panginoon baguhin yan eh. Sabi niya, no, it has need to be someone to intercede through prayer. Sabi ng Panginoon, kung tutusin, gusto ko na silang lipulin. Pero mahal ko sila. Wala akong makita sa kanila na pagmamahal sa akin. Naglilingkod sa church, pero hindi ako pinaglilingkuran. They cannot spend more time with me, but they can spend more time sa kanilang love life. Hanggang alas 3, alas 4, alas 5 ng madaling araw, nag-uusap. Ganun po ang usap namin ng Panginoon. Tapos tinanong ko ang Lord, mahal mo po ba ang mga kabataan? Ano po yun? Nung oras na yun, maulap. Hindi ko makita yung langit na, yung mga bito, hindi ko nga makita. So lumuko ako, sabi ko, Panginoon, mahal mo po ba yung mga kabataan? Sabi niya, mahal ko sila. Kahit hindi nila ako mahal. Kagaya niyan, sabi niya, mamaya, may aakyat. Hindi ako mahal niyan. Sabi ko, sino nga aakyat, Lord? Ako lang mag-isa dito. Tumingin ako sa, sino papasok dito? So, nakapikit ulit ako. Meron na may umakyat na. Sabi ko, Panginoon. Sabi ko, Lord, but I intercede. Sabi ko, Panginoon, yung mabuting plano mo po ang mangyari sa kanya. And then I asked again, Lord, mahal mo po ba ang kabataan? Alam mo po ang ginawa ng Panginoon? Maulap. Pag tingala ko, maliwanag na maliwanag ang langit. Ito po ang amazing na sabi niya, hindi ko may paliwanag paano. At yung nararamdaman ko po ng oras na hindi ko na rin po alam. Kasi bago po mangyari yun, the day before, at yung araw bago yung kahapon, ang na-experience ko, nakatingin ako sa langit, nag-pray ako, mula dito yung bituin, nag-guhit po ng straight. Diretso, wala man ang balito. Tapos sabi ko, yung mata ko ba, may sira na? Tumingin ako sa iba, hindi naman. Ito lang. At ang pakiramdam ko doon sa terrace, parang nag-shake yung terrace. Hindi ko alam kung nag-shake yung terrace o umangat yung aking upuan, nabumagsak ako. Pagkatapos, pagmulat ko ng mata ko, iba na po yung tingin ko. Kakaibang liwanag, kakaibang nararamdaman ko, tapos sasundan ko nung kahapon. Pagtingin ko po sa langit, perfect na heart. Talagang guhit, ganun po puso, ang laki. Nakapasok pati yung bahay ni Mami Emo. Nandun ako sa loob. Hindi ko maipaliwanag yung aking nararamdaman. Pero habang nandoon yung heart, nararamdaman ko rin yung burden ng Lord. Yung galit niya. Kasi bago po mangyari yun, sa aking panalangin, nag-intercede ako para kay Nicole. Sa totoo lang, palagi ko pinapanalangin yung batang yan. Dahil nakita ko yung kanyang addiction sa cellphone. At sabi ko, Panginoon, maawa po kayo sa batang ito. Baguhin mo, Panginoon. Ito na, sinabi ng Panginoon, mahal ko sila. Ang problema yung may burden. Nagagalit ako sa kanila. Pinakita ko ng Panginoon dyan yung pagmamahal niya. Pakiramdam ko nga po, ihigupin ako ng puso papataas At sabi ko, Lord, kung ito na yung time, sige po, ihigupin mo na ako. And then I prayed, Lord, maawa po kayo sa kabataan.
Pero sabi niya, dapat may mga mag-i-intervene sa prayer. So hindi ko masyadong, kasi yun lang nararamdaman ko po. Tapos natulog na ako. Sa pagtulog ko, sabi ko kasi, can we correct? Ayaw ko dapat ikwento ito, pero na-impress ng Panginoon. Nung matulog ako, sa panaginip ko, napakabibig ko, pinasok sa akin ng Panginoon yung puso niya. Naramdaman ko yung galit niya at saka yung pag-ibig niya. Iyak po ako ng iyak pag-ising ko. Galit siya, pero mahal niya. Kaya sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako ng gagawin ko. Napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, doon sa Gina's Farm tayo magsisimula. Lahat ng kabataan na dati doon, may pinapagawa po siya sa akin. Napakabibig, pinakita po niya isa-isa. Hindi ko lang po makontain talaga. Ganun pala yung karamdaman, yung nararamdaman ng ang hirap po pala nun. Ang hirap po pala na nagmamahal ka, na galit ka. Na naiinis ka, pero mahal mo. Sabi ko, Lord, ngayon ko lang naiintindihan ano yung love mo sa amin. Kasi ang alam ko lang, yun lang, family ko lang eh. Hindi ko alam. And he has no plan B. Wala siyang plan B. Sabi ko kasi, Lord, papagamit ko ako sa kahit gaano malayo, Panginoon. Talaga napakabuti niya. Ngayon ko naintindihan ang yung ibig sabihin na love and judgment of God. Ang hirap ng pag- maghapon ako nag-iiyak. Tinatanong ako niya, Hani, ba't ka umiiyak? Hindi ako kapaliwanag, hindi ako makapagsalita. Kaya sabi ko, mahal na mahal mo pala kami, Lord. Kaya pala ganun kalaki yung heart na pinakita niya. Na pati yung bahay, pasok doon sa puso. Parang tingin ko nga po, buong Pilipinas yata, pasok doon sa puso doon. And perfect na perfect yung heart. Ngayon ko po nag-realize, napaka-perfect ng love ng Lord. Pero galit din siya. Galit din siya sa kasalanan. Ang ikinakagalit niya, wala nang time ang kabataan niya sa kanya. Kaya sabi ko, Panginoon, gamitin niyo po kami. At sabi nga niya sa akin, ito ang gagawin mo sa Gina's Farm. Lahat ng kabataan na dadalo doon, babaguhin ko sila. And revival will start. Kaya sabi ko, Panginoon, kayo po ang magdala, hindi po ako magpipili kung sinong kabataan ang dadalhin. Kasi ibig sabihin, yung dadalo po doon, Panginoon, yun po yung nakadesign sa iyo. Ang Panginoon ang magdadala, siya ang magbabago, at gusto niya magkaroon ng napakatinding revival sa Pilipinas. Sabi nga, bakit po ako nagkakaroon ng ganong access sa Panginoon? Kasi spend time with God. Kasi pag sinabi na sa akin ng Panginoon, bumangon ka na. At minsan, alauna ng madaling araw, hindi na po ako nakakatulog. Kahit anong pilit po ng tulog ko, hindi ako makakatulog yan. Pag sinabi niya, bumangon ka na, mag-usap na tayo. Babangon na po ako. Kasama ko yung pinakagwapong aso. Si Ado. Talagang lagi yan. Lagi pong kasama yan. Napaka-faithful ni Ado. Uupo lang yan sa tabi ko. No? At siguro na
nakikinig sa prayer. Tapos mag-uusap na kami ng Panginoon. Lahat, I pray to the Lord na ang isang ini-intercede ko sa Lord ay yung sinabi ng Simpsons na May 18, 2025, Judgment Day na. At alam naman natin ang Simpsons, ang dami ng sinabi niyan, kung paano nilang pinakita sa cartoons, ganun-ganun exactly. Yung Judgment Day na yun, bahagi doon yung mga nasusunog ng mga bahay. Sa California, nangyari, nakita natin. Naganap lahat ng mga naka-picture doon sa cartoons. Kaya lagi kong ini-intercede, Lord, bigyan mo po kami ng mahabang time. Kahit sabi ko, Lord, kahit pagaya ngayon si Gaya, 15 years. Siguro enough na yun. Marami na kami may evangelize. Maaakay patungo po sa inyo. Mga kapatid, kailangan po natin, sabi na, kailangan natin ng tamang susi. Hindi natin mababago ang kabataan sa pamamagitan ng pagbubunga. Hindi natin sila mababago. Hindi natin sila mababago sa pamamagitan ng ano pa mga ginagawa natin, pinapalo natin sila. Ang ipinapakita po sa akin ng Panginoon, babaguhin natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Spend more time with God. Actually, may kasalanan din tayong mga magulang. Bakit sila ganyan ngayon? Tayo rin naman eh. Hindi po ba? Binigyan natin sila ng cellphone at a very young age. Imagine niyo ang anak ninyo, 4 years old, 5 years old, 6 years old, nanonood na ng porno. Dapat nga i-demanda natin yung mga kumpanya na yan eh. Dapat ang mga tao sa buong mundo magkaisa. Na bakit walang tigil ang pasok ng porno kahit na i-click mo na ayaw mo papasok at papasok pa din. Eh anong meron ng bata? Wala. Para harangin yun? Bakit natin sila binibigay ng cellphone? Ayaw nating maabala. O yan, anak, may ginagawa ako, anak, yun, cellphone ka na lang. Ano sinabi mo, anak, pinapahamba ka na kita, bata ka pa lang. Ha? Pero gusto kong mapahama ka na habang bata ka pa. Tapos paglaki nila, eto na, mga addict na sa cellphone. Yan, yung meron po tayong society ngayon, kasalanan natin. Wala tayong ibang sisisihin kung di tayo, mga magulang. Sana kung hindi natin sila binigyan nung bata pa. At a very young age, in-excite na natin yung kanilang sexuality sa murang edad. Kaya tingin nyo, taas na yun ng kaso ng HIV sa kabataan. Tumaas po ng 1,000%. Ang taas. Saan nang galing yun? Facebook. At kung anong pang napapanood nila sa YouTube, TikTok. Eh ngayon na, ang isang batang babae, noon, nag-break, umiiyak yung batang babae. Ngayon hindi. Mapupost lang sa Facebook, I am lonely and I am single now. Naku po, sa kaderbang boyfriend ang darating. Magme-message sa kanya, milyon, hanggang sa ibang bansa. Andito ako, aaluin kita, mamahalin kita. Pero ano yun? Anong klaseng pagmamahal yun? Last. That's what we are. Can we still change? Yes, sabi ng Panginoon, pwede pa. Kagaya ni Maria, ang sabihin natin sa Diyos, let it be to us according to your word. And God will give us access. Ang kailangan lang, mga kapatid, yung tamang key. Diba? I'll give you the keys of the kingdom. Whatever you have bind on earth shall have been bound in heaven. Whatever you will loose on earth shall have been loosed in heaven. So pwede natin talian ang espiritu ng addiction sa cellphone, addiction sa Facebook, addiction sa mga games. Prayer po talaga. Ako addict din ako dati sa sa mga games. Ang kinaadikan ko yung sugar.
Yun, Candy Crush. Yung mga panahon na yun, halos hindi na ako gaano nag-spend ng time sa paggawa ng message. Miskip ups ang message ko noon. Kahit ano na lang. No? Minsan, kukuha lang ako ng ilang verses sa Bible, salita ng bahala ng pag-rumble-rumble. And then I prayed, Lord, parang mali yata yung ginagawa ko. Tulungan mo ako, Panginoon, balayain mo. Doon lang po ako nakalaya. Right key. Kung aawayin natin itong mga batang to, sasabihan natin, Hoy! Tumigil kayo! O kaya meron tayong pampambot, yung makikita mo naglalaro, boom! Magtatago yan. Anong gagawin? Naglalaro habang nagtatago. So we need to have the right key. Sabi nga yung tamang susi para po sa kaharian ng Panginoon. Ayaw na ako mapag-preaching sa inyo. Nawala sa'yo. Okay, so tandaan po natin mga kapatid, ang secret sa pag-access ng mga bagay sa kaharian ng Panginoon is right keys. And number one key is prayer. Be in your natural environment. Para makuha natin kung ano yung key na gagamitin natin para magkaroon po tayo ng access sa kaharian ng Panginoon. Hindi po yan literal na susi. Ang ibig po sabihin ng mga keys na yan is principles that can open the floodgates of heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kaya ang laking bagay po mga kapatid na nag-a-agree tayo sa prayer. Kung tayong lahat ay mag-a-agree, Panginoon, ang mga kabataan, palayain niyo po sa addiction. Pwede nga rin tayong mag-agree, Panginoon, i-shut down niyo po yung mga kumpanya na nagbabato ng ganitong mga signal. Pornographic signal, ano pa, mga games, no? Mga TikTok, and so on and so forth. Let's just agree to bind them and then lose. Ano yung lose natin? Yung blessing ng Panginoon sa mga kabataan. Na magkaroon sila ng kakayanan na magsabi ng tama na, Satanas, ayoko na. Tigilan mo na ako. Sa atin po binigay ng ating Panginoon yung tinatawag na access code or principles. Tayo lang po ang meron yan. Wala niya ng iglesia, wala ang Muslim, wala ang saksi ni Jehovah, at kung sino-sino pa, tayo lang na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Tayo na nagbabasa ng salita ng Panginoon. We have the access code to all of the things of the kingdom of God na mag-ooperate po sa ating buhay. Sabi nga, different keys open different locks. Ganon din po sa kaharian ng langit. Different keys in the kingdom opens different lock. Kung dadalhin po natin sa mundo, mga kapatid, bawat bansa may kanya-kanyang tinatawag na set of laws or legal principles kung saan sila nag-ooperate. So, bawat batas nag-a-apply sa iba't ibang circumstances and privileges. Halimbawa, yung law na nag-govern sa traffic, hindi po pwedeng i-apply sa korte. O pwede mo bang gamitin yon, yung batas ng traffic, sa batas ng korte? Hindi po ba? Yung batas na nag-govern sa medical institution, hindi po pwedeng gamitin yung batas ng business institution. Kasi, kung gagamitin ng business institution, yung batas na yan sa medical institution, ano po ang mangyayari? Habang nag-o-opera yung doktor, no? Pagtingin niya sa paa, ito kasin. Ang presyo nito, ganito. Tapos ang tingin niya sa tao na ino-operahan,
karni lang na hinihiwa. So, bawat institution, merong tinatawag na batas. Bawat bansa, may kanya-kanyang batas na nagre-regulate sa mga area ng kanilang buhay. At kung susunod ka doon sa batas na yan, tatanggapin mo yung privileges at saka yung mga conditions. Yun lang po sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Pero pag hindi ka sumunod, saan ka pupulutin? Saan? Nandun pa lang po tayo sa batas ng mundo. Pag sumunod ka, yung privileges ng mundo, ng gobyerno ng mundo, meron ka. Pero pag hindi ka sumunod, saan ka tatamputin? Sa kulungan. Mas mabigat sa kaharian ng langit. Kasi hindi ka sa kulungan pupulutin. Anong klaseng kulungan? Impyerno. Sabi nga ng Panginoon sa akin in my prayer, kung bugunawin ko ang mundo sa May 18, walang makakarating sa langit na kabataan. Kasi sabi nga, sinasabi nilang Diyos nila ako. Pero sa maghapon, alam ko kung paano nilang inuubos ang kanilang oras. Tapos pupunta sila ng church Sunday. Eh, nakakalungkot na, nasa church na, nagsiselfone pa rin. Nasa church ka na nga, ninanakaw mo pa yung oras para sa Panginoon. Sabi nga, hindi ka ba nahiya? Natatakot ka sa presidente ng Pilipinas? Tao lang yan? Hindi ka natatakot sa Diyos na kayang patayin pati ang kaluluwa mo? Ganun lang po kasimple ang sinasabi ng Diyos. Sumunod ka, merong blessing. Hindi ka sumunod, pupulutin ka hindi lang sa kangkungan. O siguro, kangkungan na nagliliyab yung mga kangkong. Tapos yung tubig ng kangkungan, asupre. At doon ka pupulutin. Tandaan natin mga kapatid, yung access sa lahat ng bagay sa kaharian ng Panginoon, nangangailangan ng tamang susi. At ang unang-unang susi na kailangan ay prayer. To be in our natural environment. Napakaliwanag po niyan sa Matthew 6:33. Sabi nga, yung knowledge and application doon sa correct principles na kailangan po natin para ma-release yung things of the kingdom of God. So, yung possession mo ng isang susi sa isang area, not necessarily na meron kang gain sa another area ng things of the kingdom of heaven. Kaya nga po ang mga disipulo, in one occasion, hindi nila mapalayas yung masamang espiritu. Tama po ba? Kahit galing sila sa napakatinding evangelism, kung natatandaan ninyo bago nangyari yun. Sinend sila ng Panginoon, by twos. Tapos, sabi nila, kahit ang mga demonyo, Panginoon. Sabi pa nga ng Panginoon, nakita ko si Satanas na nahulog galing sa langit. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? But rejoice not that the demons submit to you, but rejoice that your name are written in the book of life. So pinasabi ng Panginoon, hindi ang mahalaga. Ang mahalaga pa rin, ang kanyang kaharian. Hindi nila mapalayas. Bakit? Maling susi ang gamit nila. Anong susi ang kailangan? Prayer and fasting. Tayo kayang mga mananampalataya, kailangan kaya natin itong prayer and fasting palagi? Yes. In all aspects of life, any decisions that you will do, pinaka-the best mag-pray and fast. Kahit sa negosyo, kahit sa pag-aaral. Sabi sa akin ng mga estudyante, Pastor, mag-aaral na, kailangan kumain. Mali kayo dyan. Pag kayo'y naka-fasting at mag-e-exam kayo, napakatalino ninyo. Tried and tested ko po yan. Bakit? Hindi gumagana yung tiyan mo. Diba, bago ka mag-exam, kumain ka ng umaga. Pagdating mo sa eskwela, ninaanto ka na.
Kasi, tumatrabaho yung tiyan. Tapos dinidistribute niya. Lahat ng nandun sa bituka mo, para makatrabaho siya, kailangan yung energy mo, ibababa niya. Eh, nag-e-exam ka. Pero pag ikaw ay naka-fasting, napaka-sharp ng utak mo. Pati yung inaral mo nung nakaraang gabi, naaalala mo. Alam niyo na, sikreto ko sa pag-aaral sa Bible School, kahit nung ako'y nasa Bible School na, nung matuklasan ko po ang power ng prayer and fasting. Kaya sabi nga ng mga kaklase ko, parang nandadaya ka yata, kasi may anak ako eh. Pero pag-release po ng mga exam namin, palagi akong A+. Napakadalang kumakuha. Ang pinakamababa kong grade A-. Kasi ganoon ang grading sa Bible School, ABC. No? Eh, nandadaya daw ako. Baka daw meron daw akong kakuntsaba na mga nagbibigay ng exam. Sabi ko, simple lang naman ang aking principle. Pag mag-exam, nagpa-fasting ako. At napuna ko, nung unang exam, napaka-sharp ng memory ko. Kaysa sa kumain ako. Kasi kung kumain ako nung umaga, pagdating ko sa school, inaantok na ako. Di po ba pag kumain kayo, tapos kumain na nung nararamdaman, inaantok. Kaya kung kayo may gagawin na mahalagang bagay, huwag kayong kakain. Mas mahalagang huwag munang kumain, tapusin nyo muna, pagkatapos tsaka kayo mag-celebrate. No? At tsaka kumain, ay gaano karaming kain ang gawin ninyo. So mga kapatid, tandaan po natin yan. Ang mga disipulo, they failed. They used the other key, they evangelize, ang daming nakakilala sa Panginoon, kahit si Satanas, sumusuko sa kanila. Pero doon sa pag-cast out ng demon, ibang susi ang kailangan. Anong di ang kailangan? Prayer and fasting. So the disciples, they failed to cast out the demons because maling susi ang gamit nila. O ito, konkretong example, sabi ko kay Isaiah. Tuwing meron kang kliyente, mag-fasting ka. Amen. No? O nagkaroon siya ng kliyente, o dinataranta siya. Tinawagan pa niya ako, magpupost daw ako ng kliyente. Sabi ko, yan ang huwag mong gagawin. May pagkakamali na, huwag mo nang dagdagan ng panibagong pagkakamali. Aminin ninyo na mayroong mali. So, nag-pray naman, yun nga eh. We need right keys in any major decisions that we will do. Ang kailangan nating susi, prayer and fasting. Kahit po sa love life. Mas lalo na sa love life. Dahil makakasama mo yan habang buhay. Ipag-fasting na ninyo yung inyong magiging partner habang buhay. Huwag kayong maniniwala kay Satanas na buhapo yan eh. No? Nung manligaw sa'yo, 6-pack. Talaga naman. May pupunta sa bahay mo, naka-midtrip. No? Pinapakita yung... Ikaw naman, pintuan pa lang, nalulusaw ka na. Nung maging mag-asawa kayo, sino magtatrabaho? Hindi ikaw, di ba? Bakit? Hindi pwede mong trabaho, 6-packs ito eh. Tsaka guwapo ako, alam mo namang guwapo ako eh. Sisira yung puti, mainit. Sino may kasalanan? Ang Diyos? Huwag tayong gagawa ng desisyon on our own. Tandaan natin, gamitin natin yung right key. Napaka-importante po mga kapatid. Na kinakailangang maunawaan po natin papaanong gamitin yung mga tinatawag na keys of the kingdom of God. We need to understand that, mga kapatid. Kasi otherwise, magugulat ka na lang, pray ka ng pray, walang nangyayari. Ano po ang nangyayari sa atin? Frustrated po tayo. Sayang. So gamitin po natin yung tamang susi at para malaman natin kung anong tamang susi, be in our natural environment. Amen? Siguro, as I conclude, no? Probably yung iba sa inyo ngayon,
You may be tithing. That's one key. Di po ba? Isang susi yan eh. Or, you may be fasting. You may be praying, worshiping, pero walang nangyayari. So, ibig sabihin, meron pang isang susi na hindi mo ginagamit. Kasi kahit gawin mo lahat yan, pero meron kang tinatawag na iniquity. Sin that cannot be seen. Hindi nakikita ng mga kasamahan mo sa church, walang nakakaalam sa congregation, pero alam ng Diyos. So no matter what, kahit mag-fasting ka, mag-pray ka, mag-tithing ka, nag-worship ka, no? Sabi nga, talaga naman kahit saan ka mapunta, luluhod ka, Panginoon, I worship you. Pero walang sagot sa prayer mo, yung pala meron kang iniquity. Kahit anong sincere mo, kapatid, no? Sabi nga, and then you stand before a closed door. Tapos dala-dala mo yung maling susi at sasabihin mo sa pintuan, magbukas ka. Anong gagawin ng pintuan? Ha? Ang sabihin ng pintuan sa'yo? Tugmulo mo doon. Kahit gaano ka kasincere, maling susi ang dala mo, mabubuksan mo yung pintuan? Hindi. You need to have the right key to open yung pintuan na yan. Tandaan natin, ang problema, hindi ang Panginoon, kaya hindi nagbubukas yung pintuan sa'yo. Ang problema, nasa iyo. Maling susi ang gamit. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33? Yung dalawang susi niya, napaka-importante niya. Ang kailangan ay seek the kingdom of God and then His righteousness. Anong ibibigay? May limit ba? Wala. Halimbawa, tatanungin ko kayo, ano yung kinakailangang susi para magbukas ang floodgates of heaven? What is the right key? So that the floodgates of heaven will open. Tithing. Diba? Sinabi ng Panginoon yan. No? Test me in this, that I will not open the floodgates. Alam niyo, pag sinabing floodgates ang nagbukas, naalala niyo nung undoy? Yun yun. Sabi ng Panginoon, wala kang paglalagyan. Totoo naman, wala tayong paglagyan sa barikinan ng tubig. Nung pinuksan yung floodgates. Eh talagang lubog lahat. Sila Pastor Norman na, nakisampa pa doon sa kapitbahay yung bubong ng kapitbahay. Dahil mas mababa yung kanila, nalubog na, mas mataas yung sa kapitbahay, umakyat sila doon. Kung inabot pa sila ng panibagong araw pa, wala na. Hindi, mamamatay na sila. Wala nang makain eh. Kasi yung nakuha niyang mga chocolates, paubos na. Kunti kinaumagahan, anong ginawa nila? Ginamit ni Pastor Norman yung isang pinaka-importanting susi. Habang nasa bubong, nag-pray sila. Ano kaya kung habang nasa bubong, umiiyak lang sila? Paano na kami? Walang tulong! Tulong! Eh baka nalubog sila. Nanalangin sila, Panginoon, patigilin mo na po yung ulan. Tumigil yung ulan, kinabukasan, nag-subside. Sabi ko nga, pag subside ng ulan, ano naging problema? Hindi na niya alam paano bumaba sa bubong. Ganun naman, di ba? Yung adrenaline mo no? Yung rep nga, nabubuhat Pagkatapos pag ibabalik ka, sino bumuhat ito? Yung misis ko bumuhat yan Nung binabalik na, 4 na tao, hirap na hirap. Sabi nga, ano yung nagamit ng key? So, floodgates of heaven will be open through tithing. Tanong, ano yung magkikip ng floodgates na open? Nag-tithe siya, nag-open yung floodgates. Ano yung magkikip na lagi siyang bukas? Oh, kakasabi ko lang kanina. Ha? Kakasabi ko lang. Seek the kingdom of God and His righteousness and all these things. Nag-open yung floodgates, seek the kingdom of God. Huwag hindi porke
umaapaw yung blessing, nakalimutan mo na ang Diyos. Yung kinikita mo sa isang linggo, 100,000, 200,000, isang linggo lang, ha? Tapos biglang, sa Sunday, punta tayo ng Japan. May online naman eh. Mag-online na lang tayo. Tandaan ninyo, mga kapatid, hindi sinabi sa Bible na let's go to the online of God. Let's go to the house of God. Ang lagi ko po sinasabi, mag-online ka kung talagang hindi po pwede. No? Kung talagang may sakit ka, hirap ka, pero if you are having that able body, use it for the glory of God. Diba ano sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12? Offer your body as living sacrifice. 100% sa online, hindi kayo makakapag-focus ng todo dyan eh. Sabi ko, kaya niyo sa online, para makapag-focus kayo, ganito ang gagawin niyo, mag-base kayo ng pang-church. Tapos maglagay kayo ng upuan. Doon niya mararamdaman na nandun kayo sa church. Pero kung naka-online ka, nasa kama, nasa upuan, kumakain, is it being with God? No. So ano po yun? You are closing the blessings of heaven. Ako naniniwala po ako, darating ang panahon. Kasi inaayos po tayo ng Lord. Inaayos tayo ng Panginoon. Yung cause ng hindi pag-pour out ng blessing ng Lord, ini-expose niya sa atin eh. Alam niyo, ang dami nating mga, ang tawag dyan ay, imminent, no? Imminent blessing. Ano pong ibig sabihin ng imminent blessing? Parang kagaya nitong karton na to, no? Mahuhulog na lang. Andiyan dyan na iuhulog na lang. Hindi siya mahulog-hulog. Dahil may bumahat lang. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo. Boss, ba't dito mahulog-hulog? Aakitin mo ngayon. Aalisin mo. Sa atin, ano ang nagiging hindrance ng imminent blessing? Ha? 1 Corinthians 5. Ano yun? Na sinabi ng Panginoon, do not even eat with that person. Ano? Sabi ng Panginoon, natutuwa ba kayo na sa kalagitnaan ninyo mayroong gumagawa ng anong klaseng kasalanan? Immorality. Ang liwanag niyan, 1 Corinthians 5, mababasa niyo yan. No? Ano sabi ng Panginoon? Expel the immoral brother. Bakit? Madadamay tayo. Sabi nga niyo, ni kumain kasama ng immoral, huwag na huwag niyong gagawin. And I do believe, blessings is about to be poured out to us. In-expose na ng Panginoon, alam, ang tagal na pala, hindi natin alam. And the Lord has exposed that already. Kaya naniniwala po ako, pagdating ng araw na yan, na-a-actionan po natin as a church, mag-uumapaw ang pagpapala sa POMCC. Mangyayari po yun. No? Mangyayari po na ang ilan sa inyo kikita ng 100,000 to 100,000 a week. It will happen. Why? Because we are living for the kingdom of God. Siya ang nagsabi niyan, ginagawa natin, at nagtatanong tayo, bakit po Panginoon hindi pa nagpo-pour out? Doon sa mga transactions po na ginagawa po namin, isa lang doon ang mangyari. Baka makalimutan nyo ang Diyos. Isa lang po sa mga transactions na yun ang matupad. Sana wag natin makalimutan ang Diyos. Nawa, mas nandito pa tayo every Sunday. At walang magme-message sa akin, Pastor, nasa ano po kami ngayon? Hollywood.
Monday ang schedule. Nako po. Let's prepare. Number one temptation po yan. Number one temptation ang pera. Ngayon pa lang, ako dinadalangin ko po, ngayon pa lang, ihanda ng Panginoon ang puso natin na pag-pour out ng blessing, huwag po tayong ma-overwhelm. Amen? Dapat nandun po tayo sa tamang environment, no? Para nang sa ganun mga kapatid, hindi natin magamit yung wrong key, no? Ang gamitin natin yung tamang susi. So para po sa ating susunod na topic, mag-iiwan po ako ng tanong. What are the keys that give us access to the things of the kingdom? Isipin niyo po, no? Para baka maisip niyo, message niyo sa akin, baka kulang yung maiisip ko, meron kayong po pwedeng idagdag, di maganda. Hindi po ba? Na tayo ang bubuo. So bakit po ako nag-iwan ng tanong? Kasi gusto ko po na magsimula na tayo doon sa tinatawag na palagi natin iniisip ang kaharian ng Panginoon. So think about it. Itong darating na isang linggo. Isipin po ninyo, ano pa kaya ang mga susi na magbibigay sa amin ng access aside sa Matthew 6:33? Amen? Maliwanag po mga kapatid. So, klaro po ba yung ating pinag-usapan? No? Panalangin po natin, ihanda tayo ng Panginoon. Sabi nga, God's favor is about to be poured out sa atin. Mahal ng Panginoon ang kabataan ng church. At salamat sa Panginoon, gagamitin niya ang mga kabataan. Ang vision ng Panginoon is to have a spiritual revival sa buong Pilipinas, starting from POMCC. Purihin po ang Panginoon. Hindi ko alam kung gaano katinding demonstration ng kapangyarihan ng kaharian ng Diyos ang magaganap. At ako po nakaranas na po ako niyan eh. Nakaranas na po ako ng demonstration ng power ng kingdom. Kaya lang po siya tumigil, naging mayabang yung mga kapastoran. Nagkaroon po ng time noon sa Pilipinas. We were praying for revival. Nagkaroon po ng time na apakadaling, talaga namang ang daling mag-share ng gospel noon. Pag nagtayo po kami ng stage, apaw yung tao. Tapos palagi ang sikat ang mga pastor, nagpapalaya sa masamang espiritu, napapanood sa TV. Hanggang dumating ang panahon, lumabang, ang daming lumabang. Basta wala. Ay, wala na. Hindi mo na. Kung tayo gagamitin ulit, ang akin lang pong reminder. Ano sabi ko sa nung Wednesday? Na message sa senior ko? Choose God. Ano sabi ni John? He must increase, I must decrease. Okay? In everything and in anything, Jesus must increase. We must decrease. Maliwanag po yun mga kapatid. Pag nararamdaman ninyo na lumulutang ka na, no? Parang nararamdaman mo na parang may lobo na sa ulo mo, inaangat ka na, magpray ka kaagad. Panginoon, tutukin mo po yung lobo para mapagsak na naman ulit ako. Umapaking pa ako sa lupa. Because you must increase, I must decrease. Let's bow our heads and come to the Lord in prayer. Father in heaven, maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa reminder na kung may mga ipinapanalangin kami na hindi po namin natatanggap, hindi po sa inyo ang problema. It could be, Lord, that we are using the wrong key. Ang nagiging result sa amin ay frustration, even to the point na kayo po ang aming sinisisi, na hindi naman po pala Panginoon. Help all of us, Lord, to spend more time with you, to be in our natural environment,
So that in that environment, Lord, kakausapin mo po kami. Sasabihan mo kami sa maghapon na gagawin namin kung anong susi ang aming kailangan sa larangan na aming kakaharapin sa lilipas na maghapon. Salamat po ng maraming Panginoon sa aming buhay, Ama. Palagi ang kayo po, ang aming Panginoong Jesus ang mataas at kami ay mababa. Ikaw lamang po, Panginoon, wala nang among iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
state yung tenth of all the produce ng Old Testament. So yung practice is known as tithing. So lahat ng mga produce from the land, including yung grain, herds, at saka flocks ng panahon na yun. Ganun ang way ng pag-ano nila ng offering. So yung significance ng tithing was a reminder of God's blessings and a way to honor God with the best of what people have. It was also a way to choose God over the things in the world. Tayo po ay manalangin. Ang masalangin, kasama ka namin ngayon po sa pusong nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Kinikilala namin na lahat na mayroon kami nagmumula sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyong katapatan. Habang dinadala namin ang aming ikapo at mga alay, ginagawa namin ito ng may kagalakan at maging tapat kami, tagapangasiwa ng mga pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kami magbigay ng bukas palad at pangunawa na ang pagbibigay natin ay isang gawa ng pagsamba at isang pagpapahayag ng aming pagmamahal sa iyo. Hinihiling namin ang iyong mga pagpapala sa aming kapuat ng tulong na ito para sa pagsulog ng iyong kaharian. May nahanap din namin ang iyong karunungan sa pamamahala ng aming personal na pananalagi. Turuan mo kami maging bukas palad sa lahat ng bahagi ng aming buhay, hindi lamang sa aming pananalagi, kundi pati na rin sa aming panahon at mga talenta. Naway ipakita namin ang iyong kabutihan, loob at pagbibiyaya sa iba. Sa pangalan ni Jesus, kami ang nananalangin. Amen. Sa mga magbibigay po ng tithes online sa Gcash po ni Mami sa 0945-827-404. Announcements po. May mga ano po tayo bago. Welcome po kayo. Sunday worship service next week po, Madrali sa Cavite at saka Marikina. Si Bishop po ang prayer meeting po every Wednesday 7:30 p.m. sa Brother DJ Dorano. So dawn prayer February 4 a.m. Video po po yan. At sa BRH season 208 na po. Pastoral prayer for the month of February. So ngayon si Brother Tim. Next week CAR. Worship reciter. So tapos na po ako next week po si Sister Heidi at birthday celebration for the month, celebrators for the month of February. Si John Paul at si Sister Mona.
nahihirapan mag-ipon. Ayan, magandang umaga po. Remind ko lang po yung sa Gina's Garden. Sa Gina's Garden po, yung tigwa 100 po natin, huwag po natin kalimutan para pagdating po ng takdang panahon, ay mapupunan natin dahil tayo mahihirapan. So yan po ay April 18 to 20, 2025. So tatlong araw po tayo doon at saka 2 gabi. So yun po, bale, hindi po ako babali. Yung buong place po ay nirentahan na natin. So exclusive na po tayo dyan. So wala na po tayong makakasama. So praise God at nakuha po natin yung lugar na yon at naging available po. At yun po, 1.5 po per pax or kahit po mag-ipon po tayo ng 100, no? Kada linggo. So last week parang konti lang yun na nakuhanan ko. So pwede naman po kayo self-saving, di ba? Self-save na lang kayo kung ayaw niyong ibigay sa akin. Ay, magamit ko pa eh. Yun po, para lang po, hindi tayo mahirapan at tayo. Meron po tayong tawag doon yung kakayanan naman na binibigay ng Panginoon. So, yun po. Pag-ipunan po natin. Ito po yung napaka-importante gawain po para sa Panginoon. Yun lang po. Meron po kayong mga sobre-sobre akong nilagay. So, nandun naman po yung yung iniipon nyo. Tsaka sinusulat ko po kada araw, anong araw, at saka an amount kung magkano yung binigay mo. So yun po, glory to God po. Bishop. So, kung makakapagbigay po kayo, 100 every Sunday. Baguti. 150 ba every Sunday? 100 lang. Ibang church ang ate ang nakuha ko. Nagtataka na ako eh. Oo. Hindi sa akin yung 50. Hindi kailangan. Oo. Para po pagdating ng April, puuna. Napuo nyo na po yung. So hindi siya mabigat. 100 na. Kasi mas mabigat yung isahan eh. Isahang bigay. Pero, pray po tayo. No? Sama po natin sa prayer. Every morning, makabili po tayo ng poster. No? Isa po yan sa ating ipag-pray. Mabili na po itong place. At buong Palmera. Mabili. That's God's vision. Yung doon din po sa Cavite, mabili po natin yung property doon na kasi at the rate ngayon na tumatakbo ang sa Cavite, mukhang sa ilang buwan mapupuno yung lugar na nangyayari ngayon doon dahil mayroong kakaibang move ang Holy Spirit sa Cavite na yun. Share ko lang po sa inyo, meron doong mag-asawa na umaten na nila talagang problema nila yung kanilang mga anak. Kaka-attend lang po nila, bago-bago pa lang sila uma-attend. Parang ilang Sundays pa lang, dalawang Sundays pa lang. Tapos during sa aming training, umiyak yung babae. Sabi niya, yung anak kong panganay, ganito, yung sumunod, ganito, yung pangatlo, ganito. At lahat yata ng pangalan ay letter R. So, kunyari, lahat ng pangalan ay Roy, Rory, Roro. Basta puro R. So, during that training, nag-pray po kami at umiiyak yung nanay. Talagang ang burden niya sa family. Sinester po ni Sister Chris, humingi na ng tawad yung anak. Ang sakit po nung isa sa anak ay matutulog ng 3:00 ng madaling araw.
gigising ng alas 3 ng hapon, kakain, at habang kumakain, huwag mong kausapin. Dahil nagagalit. Kasi yung utak niya maliit na eh, kakalaro. Lahat kayo ng mga naglalaro ng yung utak niya lumiliit. Kasi napipit kayo nung tinatawag na e-cocaine. Kaya yung mga patients ninyo, may click. Konting bagay lang, nakadabog na kayo, nakasimang, nakasigaw. No? So yun yung anak na ganun. Umiiyak po, nag-share na yung anak humingi ng tawad. So sabi niya, Pastor, sumo na po ako, lahat na ng paraan ginawa namin. Wala pong nangyari. Sabi ko sa kanila, sinubok niyo na yung prayer. Siyempre, hindi pa nga dahil mga Catholic. Alam naman natin sa Catholic, pag sinabing mag-pray, ano po yun? Parusa, di ba? Sino yung mga dumaan sa nagkumpisal? O, di ba gano'n, no? O, dahil sa yung kasalanan, manalangin ka ng 10 Ama namin, 10 sumasampalataya ako, 10 Aba Ginoong Maria. Pag lumagpas doon, may kupit yung pare. So sa kanila, ang prayer ay parusa. Sa atin hindi. Yun yung ating communication sa ating Diyos Ama na nagmamahal. Kaya yun nakaka-experience po sila. Sabi nga yung family nun, pag umattend, ang dami. Tapos may mga kaanak pa. Kaya sabi ko, iayos na natin. I-ready na yung church. Sabi ko, palakihan na natin. Ihanda natin dahil marami ang darating. Mahirap na nagdatingan tsaka lang maghahanda. At ang napakaganda, yung pinadala ng Panginoon na isang yun nga, yung asawa ng babae na yun, ang kanyang business ay yung mga yung gumagawa sila ng mga ganung bahay. Ano ba tawag sa bahay na yun? Yung parang, hindi parang aluminum na yung mga nakikita ng mga bagong bahay sa Tagaytay na parang bakal, magaling siyang gumawa ng gano'n, yung mga design niya eh. Kaya binigyan tayo ng Lord ng isang gano'n sa Cavite. Sabi ko, sukatin mo, gawan mo ng design, sabihin mo magkano, ipapanalangin natin. Amen? So let's pray for that mga kapatid. Naniniwala ako walang imposible sa Panginoon. Nararamdaman ko na kinikilabutan na ako eh. Pagka naiisip ko isang transactions namin eh. Lahat po tayo dito. Sabi ko, Lord, pag ibigay mo po yan ngayong April, bibilang ko ng Samsung lahat ng kabataan. Opo, ano po yan? Pag binigay ng Panginoon ngayong April yan, lahat ng kabataan na nangangailangan ng tablet, bibilang ko ng Samsung S9 Ultra. Maliit lang yun kung sa tatanggapin namin, napakaliit sa ibibigay ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon, papuri sa Diyos, no? Basta ito po ang lagi kong sasabihin sa inyo, sa bawat isa kahit sa sarili ko, whatever blessings na tatanggapin natin, hindi atin yan. Binibigay lang ng Panginoon sa atin kasi nagtitiwala ang Diyos sa atin na magiging daluyan tayo ng pagpapala. Okay? Kasi pag hindi nyo gamitin na daluyan kayo ng pagpapala, anong gagawin ng Panginoon? Pagpapalo. Ayaw ko nun. Mas gusto ko ang pagpapala sa atin lahat. Sige po, tayo po tayong lahat. O aming Diyos, Ama, makapangyayari sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat, at kinausap niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat, Ama, sa presensya po sa aming kalagitnaan, simula nung natawitan kami hanggang sa natapos po ngayon, Ama, at sa mga oras pagdarating na kasama mo kami, Panginoon, kasama namin kayo sa aming piling, ang inyong banal na Espiritu Santo, ay hindi kami pababayaan, pamamahalaan ang aming buhay, upang lahat ng desisyon na aming gagawin ay naaayon po sa iyong prinsipyo, aming Ama. To seek first your kingdom and your righteousness, so that all of the things that we need and even beyond our needs will be given to us. Nang sa ganon, Ama, kami po ay magiging channels of your blessings to other people. Pagpalain niyo po, Ama, ang bawat isa. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you.
And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen and amen. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritu Banal, ng mga taong nilalang at ng buong kalangitan. Basahin po natin ang Deuteronomy 28, 1-13, and let's claim all of God's promises. On my count, 1, 2, 3, go. Susundin lamang natin si Yahweh na ating Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Gagawin niya tayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Kapasa akin ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ko ang Diyos kong si Yahweh. Pagpapalain niya ako sa aking mga bayan at sa aking mga bukid. Pagpapalain niya ako ng maraming anak, masaganang ani sa aking lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng aking inaming buti at ang mga pagkain na bumula roon. Pagpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa akin ay matatalo ko sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila ako, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang aking mga kamalig at lahat ng aking gawain. Pagpapalain niya ako sa lupain ibibigay niya sa akin. Tulad ng pangako ni Yahweh, ako'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ko siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na ako'y kanyang bayan at matatakot sila sa akin. Masasalain niya ako sa lahat ng bagay pagdating ko sa lupain na binigay niya sa akin. Mararami niya ang aking mga anak at mga hayop at sasalain ang aking bukilin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa akin ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya ako sa lahat ng aking gagawin. Dahil dito hindi ako mangungutang sa halip ako pa magpapautang sa ibang bansa. Gagawin ako ng Diyos kong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi pinasusunod. Uulat ako at hindi mabibigo kung susundin kong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay niya sa akin ngayon. Amen and amen.
see you all next Sunday. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, ang pangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ko po namin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ikinagkalaw po sa amin, Lord God. And tinataas ko po ang aming kakainin, Lord God, na bigyan niyo po ito ng nutrisyon sa aming katawan, Lord God.